Good morning po, mga kababayan noon, sir. Good morning. Good evening. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is November 19, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Quezon City General Hospital. Sa may Seminary Road po yan, QCJH po. Project 8 Quezon City. At dadalhin po natin sa may Grass Residences. Okay, so magbabalik po tayo dito yan sa may Santo Cristo, sa Santo Niño, Bago Bantay, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo may unti pag nakuha na po natin sila. Kawani ng Senado na nakaranas maglingkod sa ilalim ng inyong liderato ang hindi sasang-ayon sa tunay na pagkilala at pagtataguyod ni Senate President Enrile sa karapatan ng mga ordinaryong manggagawa. Piniliin sa Konsil Enrile ang resolusyon ng pakikramay ng Senado. Pinagbiya naman ito ng pamilya ng pagsalamat. We received your resolution not just as an honor, but as a promise that in this chamber, wisdom will outweigh politics. That service will transcend self. Thank you for the 23 years of calling him Manang Johnny. Pagkatapos ng ecological service at giving para sa Senado, sumunod naman ang ecological service sa Camp Aguinaldo kung saan nanindihan si Enrile bilang Defense Minister ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at kalaunan ni dating Pangulong Cory Aquino. Pinangunahan ni Defense Secretary Liberty Doro ang pagtanggap sa mga labi at pamilya ni Enrile sa kampo. Archie Cruz, PDS-CBN News. Makulay at grande ang pagrampa ng mga kandidata ng Miss Universe suot ang kanilang national costume. Isa sa mga standout si Atisa Manalo na itinda ang fiesta-inspired na kasuotang gawa ni Macumba. At live mula sa Bangkok, Thailand, si Dayan Castillejo. Dayan, kamusta ang aktibidad dyan? Matapos ang national costume show. Yes, grabe. Sobrang ganda ng National Costume Show. At tama nga ang sinabi ni Atisa Manalo na magugustuhan ng mga Pinoy ang kanyang national costume. Perfect din kasi ang kanyang execution ng modern Maria Clara. Pero alam mo, sa kabuuan, napakaganda ng lahat ng national costume ng bawat candidate. Tama ang excitement ng fans para sa Miss Universe National Costume Show. Sobrang laki ng stage kaya nabigyan ng pagkakataon ng mga girls na rumapasuot ang mga magagawang national costume. Si Miss Universe 2022 Alvin Gabriel ang costume show. Standout ang stingrays ng Cayman Islands. Suwade ang galawan ni Miss China. Malalakad ang cheer para kay Colombia, Cote d'Ivoire, Curacao at Guadeloupe. Si Miss Universe na sinama sa kanyang costume ang lahat ng pansila ng Latin country. Lumakas ang sigawan ng crowd para kay Mexico. Inspirasyon ng France si Joan of Arc. Dramatic ang pa-change outfit ni Great Britain. Pumukaw din ang hanga ang firefly ng Paraguay. Hindi nagpahuli si Atisa Manalo sa bonggang modern Maria Clara na disenyo ni Macumba. Umabot sa 65,000 hand-cut individual fabric petals ang ginamit para mabuo ang piyesta ni Mac na kumuha ng inspirasyon sa bansa bilang Nation of Fiesta. Winner din ang Hummingbird Ballerina costume ni Puerto Rico. Landed 1,000 years ang tema ng Rwanda. Fierce ang Thailand sa magbigyan ng Guardian Giant ng Thai folklore. Brown Pelican ang dala ni Sir Temptations.
Underwater garden si Venezuela. Simple pero elegante si Vietnam sa white silk national dress. At naging simbolo ng ancestral connection ang nirampa ni Zimbabwe. Sa paglikha ng national costume para kay Atisa, natupad ang isang pangarap ni designer Max Luma. Para sa'yo, you want to represent the Philippines. So, message me around August 11 ay nagkaroon ng ticket store. 3 months yung production. Sigawan ng fans ang sabay-sabay nang lumawas sa stage ang lahat ng 100 Pick up po, bro po. Si Atisa muling umikot-ikot sa harap ng stage kaya sobrang happy ang mga Pinoy. Hanga sa Miss Universe 2024 Victoria's Secret sa lahat ng fans. Daniel, sa unang pagkakataon, counted at made points ang National Costume Show sa pagpili ng papasok sa top 30 kasama ang closed-door interview, swimsuit portion at evening gown portion na gaganapin ngayong preliminary competition. 7 p.m. Bangkok time, 8 p.m. Manila time in just a few minutes. Sabi nga niya sa kanina umaga, laban lang. So yan muna ang latest mula dito sa Bangkok Miss Universe. Maraming salamat. Ayan, Kaksirleho. Oh, lumusot. Tinry niyang umano. Nga, para hindi sila mahirapan. Lumusot. Try lumusot. Ito, anong trip niya sa isa? Hindi makaantay. Mabagal kasi. Magbabalik ang TV The stage is set and the universe is watching. Playtime proudly stands as the official journey partner of Miss Universe 2025, where beauty meets rock, cheering for our very own Atisa Manalo. Join the journey, raise our flag, let's support Atisa Manalo as she shines on the global stage. Watch the 74th Miss Universe preliminary competition live on the Playtime app. www.playtime.ph. Playtime now. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit www.top4.ph/regulatory for more details. ANJ number 20113 and 1030 to my Lisa. Playtime na. PPP-CMS Numero 1 sa aksyon. Oras, alas 7:42 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Lebex for Kids. Mommies, agapan na kaloobo at lemang nakatara at ang batang lagundi, Lebex. Isa po muli mula sa ating mga radyo patrol reporters. Department of Trade and Industry o DTI nagbabalalaban sa mga edited videos at peking investment schemes online. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, atin ni Radyo Patrol Bird Season. Go Bird! Iingat ang Department of Trade and Industry o DTI ang publiko laban sa mga edited videos at begging online posts na ginagamit ang pangalan ng ahensya at initiate Secretary Cristina Roque para mag-promote ng investment scheme. Ang DTI, hindi ito nag-i-endorso ng anumang investment scheme at nakangako ng siguradong kita. Nagpaalala naman ng DTI sa publiko na mag-ingat, i-verify at huwag basta-basta magtiwala sa mga investment offers online. Inibok din ng DTI ang publiko na i-report agad sa mga kinauulang otoridad sa pagkita-kita o nakasalubong sinakahingan nila ang aktibidad, lalo na ang mga gumagamit ng pangalan ng opisyal ng gobyerno. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bird Season, DZMM. Maraming salamat Bird Season. Manatili pa rin pong nakatutok dito sa DZMM Radyo Patrol sa Expressa, DZMM Teleradyo. Ako po, Jason. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at patrol sa Expressa. PPP-CMM Numero 1 sa aksyon. Tara na! Sakay na sa GCML! Makipagkwentuhan at kulitan sa aming anchors na sasakay sa iba't ibang jeep sa Metro at Mega Manila. Sagot na namin ang pamasahe mo. Makakatagyap ka pa ng regalo mula sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Kaya habang
PCMM. Hanap mo ba ito? Kwentuhan all night. Yung makikinig ka. Tataba ang kumuha at tumawa. Tara na ng Kwento Night. Kwento Night. Kwento Night. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol, Estrella at DZMM Tele Radio. Dito, walang kwentong mananatiling sikreto. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging masaya. Hindi mo kailangang maging sikat para maging matagumpay. Ang tunay na tagumpay ay yung alam mong may mga taong minahal mo ng buo. At minahal ka rin pa kayo. For now, upang forever. Paano mo nga ba malalaman kung sino ang karasawang para sa'yo? Tulungan ka ni Coach V. Vanessa Antonio sa Love Connect. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Tele Radio. Love Connect. Sa loob ng 4 na buwan, ramdam na ramdam namin ang inyong suporta at pagmamahal. Dahil isa na po ang DZMM Radio Patrol sa Estrella sa mga nangungunang AM radio stations sa Omega Manila ayon sa Quarter 3 Qatar Media Radio Studies. Ang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Tele Radio ang patuloy na mapagkakatiwalaan at paghahatid ng mga balita at servisyo publiko, kumpirmado at sigurado. Maraming salamat po, kapamilya at kakatish. Hello, Anthony. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay basta sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW. Ano po ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas Na magpoprotekta sa inyo? Ano din ang inyong mga karapatan? Kasama ginagawa sa akin ang Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, hanggang 1 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Tele Radio. Patrol sa DZMM at DZMM Tele Radio. Pinili umano ng mga kumpanyang may kaugnayan sa CWS Party List Representative Edwin Gabiola ang 22 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa Department of Public Works and Highways. Yan ang isinawalang ni Batangas 1st District Representative Leandro Levise. Naglabas ng isang Levise ng mga proyekto sa ilalim ng nooy 2025 National Expenditure Program kung saan may nakalagay na 2020 at VIP leadership sa ilang proyekto. Ayon kay Levise, ang mga proyektong ito ay naibigay sa mga kumpanyang may koneksyon kay Guardiola. Pinangalanan pa ni Levise si Guardiola na top DPWH contractor sa Kamara ngayon. Sinabi rin ni Levise na may 2 miyembro ng gabinete na nag-alok ng mga proyekto na napunta rin sa mga kumpanyang may koneksyon kay Guardiola. Hindi naman pinangalanan ni Levise ang mga opisyal. Kinuha po ng ABS-CBN News ang panig ni Guardiola pero wala pa itong tugon. Companies linked to Congressman Guardiola bought an estimated 22 billion pesos of projects in the 2025 DPWH National Expenditure Program based on documentary evidence that we have obtained, and then conspired for DPWH to rig the bid and award them to his company. I will wait to see if a case
filed on Congressman Garjola in the coming weeks to give them the benefit of the doubt? Naisapubliko na ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Base po sa mga dokumento, simula nang mailuklok sa pwesto noong 2022, kapwa tumaas ang net worth ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Nagpapatrol, Sabrina Domingo. Sa pagkatapos ng 2024, pumalo ang net worth ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 389.35 million pesos base sa kopya ng SALN na nakuha ng grupong Akbayan. Kung susuriin, lumalabas na sa loob ng 3 taon sa pwesto ay nakapagsundar ang Pangulo ng 3 bagong agricultural lands sa Ilocos na nabili niya sa halagang mahigit 11 million pesos. Kapansin-pansin din na may 5 residential properties sa Parañaque at San Juan na dinonate ang Pangulo noong April 2022 o isang buwan bago siya mailuklok bilang Pangulo ng bansa. Sa loob ng 3 taon, lumaki ang painting collection ng Pangulo. Mula sa 93 paintings na may halagang 11 million noong 2022, sa 2024, tinatayang nasa 126 na ang kanyang koleksyon na may halagang 12.79 million pesos. Hindi inisa-isa ng Pangulo ang mga alahas sa pagmamayari niya, pero tumaas ang halaga nito sa 22.8 million pesos noong 2024 mula sa 21.5 million pesos noong 2022. Ang ipon sa bangko ng Pangulo nasa 38.7 million pesos noong nakaraang taon o 3 million pesos na mas mataas kumpara sa nasunod niya noong 2022. Ang investments ng Pangulo Drop off po, Tower Drop off lang, Tower 2. million pesos noong 2022 bumalik na sa 134.19 million noong 2024. Walang naitalang utang ang Pangulo, pero kalakip ng SALN ni Marcos Jr. ay ang ilang appraisal documents na nagpapakita na ang net worth ng Pangulo base sa current fair market value ay papalo na sa 1.37 billion pesos. Ayon sa Civil Service Commission, kailangan ideklara ng mga opisyal ng gobyerno ang iba't ibang presyo ng bawat ari-arian. Ang Ito po, no? ay ang acquisition cost nito o kung magkano nila ito nabili. Kailangan din nilang ideklara ang adjusted market value at ang current fair market value nito Pwede dito sa to. base sa tax declaration ng bawat ari-arian. Ang appraised value naman ay nakocompute base sa pagtatala ng isang legitimate third-party assessor para sa mga ari-arian na tumataas ang halaga tulad ng mga lupa at painting. Hindi pa sinasagot ng Malacanang kung bakit pinili ng Pangulo na kumuha ng isang third-party assessor at ilakip ang kanilang presyo sa kanyang SALN. Samantala, ang net worth ni Vice President Sara Duterte umabot na sa 88.51 million pesos o halos 17 million pesos na Ayun, so na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam. Sa SALN ang Vice Presidente na kanina